Balita sa ngayon, President Joe Biden ng Estados Unidos na diagnose ng aggressive form ng prostate cancer. Ano nga ba itong tungkol sa Gleason score of 9 at ano nga ba ang mga senyales ng prostate cancer? Halika kayo, pag-usapan natin yan. Ayon dito sa balita ng CNN, nagkaroon ng increasing urinary symptoms si President Joe Biden nitong mga nakaraang araw. Nagkaroon din ng balita tungkol sa Gleason score of 9 at mayroon din daw nakita na metastasis to the bone. Himayan lamang natin ito ng onte. Ang Gleason scoring ay isang scoring system na ginagamit kapag nagbabiopsy tayo ng nodule o isang mass o bukol sa prostate. Meron niyang levels kumbaga. So kapag biopsy, tinitingnan niyan sa microscope at i-grade ito. Ang Gleason score of 9 ay nasa grade 5 na sinasabing hindi ma-distinguish kung ano ang itsura noong gland from what it used to be. Parang ganun. Kumbaga, malayo ito sa normal. Tapos nakita pa nga na mayroon ding metastasis sa bone. Ibig sabihin, kumalat ang cancer sa kanyang buto. Aggressive kumbaga. At kapag mayroong metastasis, ibig sabihin stage 4. Pero, meron din kasing treatment options para hindi ito lumala ng lumala. Ayon pa po sa mga balita, hormone sensitive kaya mayroong treatment options na hormones na po pwedeng ibigay sa dating presidente. Ngayon, baka sabihin ng mga nanonood sa atin ngayon, hindi naman relevant yan sa atin kasi hindi naman natin sa Pangulo. Pero, marami pa rin pong lalaki sa mundo. Kaya best to prevent pa rin naman. Kaya naman kung mayroon kayong mga sintomas ng prostate problems, pinakamainam na nagpapakonsulta po tayo sa ating mga doktor, lalo na kung mayroong history sa pamilya ng prostate cancer. Ang prostate cancer po ay isa sa mga pinaka-common na cancer sa mga lalaki worldwide. Tandaan din po natin na kapag naging cancer ang isang type ng cell, pwedeng lumaki ng lumaki ang isang gland. Halimbawa nga sa kasong ito yung prostate gland at pwede itong magdulot ng urinary symptoms. Although walang sintomas madalas ito, pero kapag kayo po ay nahihirapang umihi, paulit-ulit ang pag-ihi sa gabi, mayroong dugo sa ihi o mayroong dugo sa similya, nananakit ang inyong likod, ang inyong balakang, mayroong erectile dysfunction, mainam na magpatingin sa inyong doktor. Meron din tayong code na po pwede gamitin. Ito po yung tinatawag na International Prostate Symptom Score para habang maaga pa lamang, kung benign prostatic hyperplasia o hypertrophy pa lamang, nakukuha na natin yan. Kung kayo po ay madalas na nakakaramdam ng mga sumusunod, tandaan lamang po natin, fun-wise. F, frequency o ihi ng ihi, yung parang wala pang 2 hours, iihi na ulit kayo. Mayroon din po pwedeng U, yung urge. Sama na rin natin yung N o yung sa gabi ay ihi ng ihi, nocturia ang tawag dyan. W, weak ang stream. I, intermittency o parang stop and start yung pag-ihi ninyo several times kapag kayo ay umiihi. S, for straining or nagsastrain kayo o umiiri kayo pag iihi kayo. At E, kung emptying completely. Kapag po ganyan ang inyong mga nararamdaman, mayroong kayong mga ganyang pakiramdam, best na magpa-check up kayo para maagapan ang mga problema sa prostata. Ilan pang po pwedeng gawin para bumaba ang risk ay ang mga sumusunod. Pag-ehersisyo, bantayan din po ang inyong mga timbang, umiwas sa mga red meats at mga processed meats. At saka kinakailangan din, dagdagan po ninyo kinakain ninyong gulay, prutas at whole grains. Special mention din po natin dito ang ilang mga pagkain tulad ng tomatoes dahil sa lycopene, broccoli at cabbage dahil sa sulforaphane, at syempre yung mga omega-3 rich foods na nakakatulong sa pagpapababa ng inflammation. Pero, tandaan lamang po, hindi po ito 100% sure na mape-prevent na ito. Nakakatulong lamang. Kaya naman kung ikaw ay lalaki, 40 plus na, may lahi ng cancer, magpa-screening po kayo. Early detection ang susi, kaya naman kung kayo ay binararamdaman, huwag hayaang lumala. Hindi lahat ng sakit nararamdaman agad. Minsan tahimik lamang yan, pero tuloy-tuloy ang pinsalang nagagawa sa loob. Sana may natutunan. Kung mayroon man, pakishare sa inyong mga kaibigan, baka sakaling mas marami pa tayong matulungan. Straight to the point ito, and I'll see you next episode. Ingat!